Okay, so more than a week na guys yung lumipas mula nang ma-unbox natin dito sa channel itong Infinix 040 5G. If ever na hindi nyo pa napanood yung video na yun, ilalagay ko yung link dyan sa description box o ba o kaya naman lilitaw dito sa may bandang itaas. So, binilikan ko guys yung battery performance ng phone na to. Umulit ako ng isa pang PC Mark para sure lang tayo na mababa ba talaga yung SOT na makukuha natin dito sa phone na to or baka naman after ng update tumaas ng kaunti. So check natin yan maya-maya. At syempre, meron pa kayo bibigyan isa pang sample gaming performance para dito sa phone na to para doon sa mga nagpaplanong gamitin to sa gaming, makikita nyo kung worth it bang bilhin yung phone na to para sa purpose na yon. At syempre pa, gusto nating makita yung mas marami pang mga sample photos at videos kuha dito sa phone na to, lalo na yung video performance niya kasi ang pinagmamalaki ng Infinix dito ay 4K video recording sa kanyang rear at selfie camera. So kung gusto niyo malaman lahat ng yan, samahan niyo ako. Okay, so unahin natin guys yung battery. Ulitin ko lang meron tayong 5,000 mAh dito na capacity at capable sa 45 watts na wired charging. Meron pa tong wireless charging. Ayan o. Wireless charging na 20 watts at reverse charging na 10 watts. So, tingnan natin yung latest na Antutu score na nakuha natin dito sa phone na to. Okay, so ito guys yung last na SOT nakuha natin sa PC Mark. 8 hours and 56 minutes. So, inulit ko siya, ito yung result. 8 hours and 40 minutes. Mas bumaba pa ng kaunti. At take note guys, hindi tayo naka-auto refresh rate dito. 60 Hz lang. Nakalock siya sa 60 Hz na refresh rate. So, yung isa talaga sa nakakalungkot dito sa phone na to, hindi ganun kaganda yung kanyang battery performance. Although, maasahan naman natin na may darating pa mga software updates and sana talagang ma-address nila yung battery performance ng phone na to, mas mapaganda pa nila. Siguro hindi pa ganun ka-optimize yung chipset nito sa Android skin na nilagay nila dito. So, ewan natin. Tingnan natin sa mga susunod na software update. Okay, sunod natin guys yung performance. Ulitin ko lang naka-Dimensity 8200 Ultimate tayo dito na chipset, 12GB LPDDR5X, 512GB UFS 3.1 yung ating storage. So, ang gagamitin natin ngayong pantest guys ay PPSSPP. So, mag-emulator tayo. So, meron tayong dalawang games na gustong subukan dito. Pero, pakita ko muna sa inyo yung setting ko sa PPSSPP para makita ninyo na sagad-sagaran yung performance natin. Okay, so yung gamit nating version ay itong gold or yung kanilang premium na version. So, dito sa settings, yung ating rendering resolution, sagad yan. Naka 8x PSP na 4K. Yan. Sorry, hindi pa pala sagad. Hanggang 10 kasi yan. Pero, yan, nilagay ko lang dito sa 4K para mas realistic naman. Tapos, meron pa tayong dito sa bandang baba sa texture filtering. Ayan, yung ating anisotropic filtering. Tama yung pagkakapronounce ko. Naka 16x tayo. Tapos yung texture filtering natin ay Automax quality. Okay, so for the most part, sagad-sagaran yung natin dito. Setting natin dito. Tapos yung backend natin ay Vulkan. Okay, so yung gagamitin nating controller ngayon para mas maging realistic yung paggamit natin dito sa PPSSPP ay itong GameShark controller. Nandiyan yung link ng kanilang website sa baba. If ever lang na gusto nyong visit or if ever na meron ako makita sa Lazada, ilalagay ko rin yung link dyan sa baba. So, unahin natin i-test guys ay itong Need for Speed. So, makikita nyo guys dito sa bandang itaas na pinalitaw natin yung FPS natin para ma-monitor nyo lang din kung bumababa ba siya to 30 FPS. Okay, so pagdating guys sa quality ng kanyang graphics, talagang ang smooth na, ang ganda tingnan, napaka-pleasing sa mata. At nakaya, yun yung point natin dito, nakaya nitong Infinix 040 5G na sagad-sagaran yung graphics natin dito sa PPSSPP na yung ibang mga phones sa ngayon mahihirapan ng gawin. Ayan. Tapos, yung FPS counter natin, makikita nyo, hindi siya bumababa ng 30 frames per second. So, optimal yung performance natin dito. Ayan. So, may enjoy natin yung mga ROMs natin ng PSP if ever man na meron tayong nakastock dyan sa PC natin or kung gusto nyo mag-download. Okay? So, again, dito sa Need for Speed, walang problema.
So, doon tayo sa medyo mas mabigat na game. Okay, so yung nilalaro naman natin ngayon ay itong Daxter. Yan, open world naman siya. So, check natin kung okay. Maganda yung graphics niya guys. In fairness naman, inuuna ko napansin. Tapos, yung ating FPS, ganun din, hindi siya bumababa ng 30 FPS. So, kung racing, open world, yung lalaroin natin game dito sa Infinix Zero 45G, dito sa PPS-SPP na emulator, walang problema. Punta tayo dun sa ibang location ng game na to. Kaya dito sa mga parts na mas madaming elements compared kanina, okay pa rin. Walang frame drops, walang struggle tayong mapifeel dito sa Infinix 045G. Nakaka-enjoy. Lalo na kung may ganito kang controller. Hindi na kailangan ng battery or Bluetooth connection kasi USB-C itong Game Shark. So, connect mo lang, i-clip mo lang yung phone mo dyan, good to go ka na. Wala ka ng setup na gagawin. Okay, so overall guys, pagdating sa performance, satisfied ako sa phone na to. Okay, dahil tapos na tayo sa battery tsaka sa performance, balikan natin ngayon ang kanyang camera performance. Okay, so recap lang ulit guys, yung kanyang camera ay 108 megapixels f1.8 na merong OIS yung kanyang main camera, 50 megapixels naman yung kanyang ultra-wide, 2 megapixels yung depth sensor, at yung kanyang selfie camera ay 50 megapixels naman. Okay, spoiler lang, overall nagustuhan ko talaga yung camera performance itong phone na to. Pero syempre, gusto ko kayong bigyan ng proof at meron ding mga downsides ako nakita sa kanyang camera. Pag-usapan natin yan. So dito sa unang sample guys, yung leather texture ng manibela, kuhang-kuha. Kahit yung ilang button sa paligid, kuhang-kuha din. Nakaboke naman yung nasa likod na ng manibela. Pero kung titingnan natin yung ibang mga dark parts, hindi noisy, hindi grainy, malinis na malinis. At sa kulay, true to life naman. Dito naman sa second photo, outdoor yung setting natin, tirik yung araw, kaya madali para sa camera na makakuha ng sapat na information. Pleasing naman overall yung kulay, medyo saturated lang siguro ng konti, medyo bluish din. Hindi ko masabing true to life yung timpla ng photo dito. Dito naman sa pangatlo, makikita natin na mag-e-excel sa landscape photography yung phone na to. Very obvious dito na maganda yung timpla niya kapag plants or green yung kinukuhanan niya. Medyo saturated pero almost accurate yung kulay nito. Dito naman sa pang-apat, test natin yung dynamic range ng camera ng 045G. Kahit against the light na yung building, madami pa rin na-preserve na detalye. Kagaya na lang ng bintana, mga aircon. At nagustuhan ko dito sa photo na to yung kulay. Hindi siya sobrang saturated. Dito tamang-tama lang. Etong pang-5 naman, yung isa sa mga photo na pinaka-nagustuhan ko sa mga nakunan ko. Kasi gandang-ganda ako sa kulay at detalye dito. Yung ibang camera sa ganitong price segment, may distortion, merong blur kung minsan na makikita sa ibang part. Pero dito, flat na flat lang lahat. At lahat sharp. But magandang proof to na kung may pipicturean tayong cityscape, grupo ng mga tao, rest assured na magiging malinaw lahat. At okay din siya pagdating sa indoor photos. So, tingnan natin tong mga samples. Siyempre, hindi naman puro goods yung masasabi natin dito sa camera ng Infinix 045G. Meron ding mga kailangan pa ng improvement. Kaya pakita ko sa inyo. Makita nyo ngayon guys, yung difference ng ultra-wide dito, lalo na sa exposure. So, pag tabi-tabihin natin guys, sa ultra-wide, yung 1x tsaka yung 3x. Makikita nyo ngayon yung difference ng ultra-wide, lalo na pagdating sa exposure. Noticeable talaga na mas madilim yung ultra-wide compared sa main camera. Yung pagka-blue ng langit sa ultra-wide, medyo off din sa akin. Mas dark siya compared dun sa main camera. Ito pa isang sample. Dito naman sa susunod, maliban sa exposure, difference sa kulay, napansin ko na medyo na-distort sa ultra-wide yung mga kotse. Makikita nyo medyo nag-shrink yung size ng kotse. Pero overall, kagaya sinabi ko kanina, goods na goods pa rin kahit ng ultra-wide. Yun lang talaga yung timpla ng kulay, different talaga dun sa main camera. Medyo nag-expect lang talaga ako ng malaki-laki kasi 50 megapixels yung kanyang ultra-wide camera. So malaki-laki sana yung potential kung tutusin. And again, sana
ma-address yan sa future software updates. Pagdating naman sa digital zoom, from 1x, pwede nating isagad yung digital zoom up to 10x or 10 times zoom. Medyo soft na, pero usable pa rin naman. Hindi lang talaga guaranteed na usable yung 10x zoom sa mga low light conditions. Ngayon, sa video naman guys, hanggang 4K 30fps yung may ultra steady mode. Effective naman yung stabilization niya sa rear camera at kahit pa hindi ko masyadong ingatan yung paghawak habang nagbi-video, hindi pa rin ganun kaalog. Makikita nyo na kahit pababa pa ngayon nilalakaran ko, stable pa rin. Ngayon naman, gusto ko ipakita sa inyo yung differences ng 4K 30fps na walang ultra steady, 4K 30 na merong ultra steady, at yung naka ultra steady pro na 1080p. Kasi kapag ginamit natin guys ultra steady pro dito sa 045G, hanggang 1080p lang talaga yung video recording na pwede nating ma-record. So, tingnan niyo yung difference. So, obviously, pagdating sa stabilization, lamang na lamang talaga para sa akin yung quality dito sa 4K 30fps na naka-on ultra steady. Pero pagdating sa pagiging stable, yung 1080p talaga. Pero doon ako sa gitna kasi maganda yung quality, hindi pa ganun kaalog. So again, overall, video recording dito sa rear camera, goods. Pero ibang usapan na guys, yung kanyang selfie camera. Makikita nyo ngayon na ilang ulit talaga akong nag-record ng 4K 30fps na naka-on yung ultra steady, maalog talaga. Parang walang stabilization. Pero kung pag-uusapan natin guys, yung quality lang nung 4K selfie video recording, maganda talaga. Para kang naka-main camera. Parang main camera na yan ng ibang phone. Ganun yung quality. Sharp, maganda yung kulay. Yung stabilization lang talaga, for some reason, hindi gumagana yung ultra steady. Kagaya nung sinabi ko dun sa first impression ko, natawa ako na 4K, sabi ko pa nga, perfect for vlogging. Kasi nga 4K eh. Pero pagdating sa stabilization, kakailanganin natin gumamit ng gimbal. Hindi for vlogging yung kanyang stabilization. Quality, yes, nandun na tayo. Pero stabilization, bagsak dun sa kanyang selfie camera. At para magka-idea pa kayo, ito naman yung itsura kapag meron kayong kasamang tao sa kanyang selfie video recording. Okay, so yun na lahat guys sa mga additional information tungkol dito sa Infinix 045G. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo if ever man na maging available na to dito sa bansa natin. At least meron na kayong idea sa performance, sa kanyang camera, sa battery. At sana kapag naging available na dito sa Philippines, ma-address yung mga napag-usapan natin kanina na pwede pa sana nilang maayos. Especially yung battery performance. Sana umabot man lang ng 12 hours sa kanyang PCMark or SOT sa PCMark. Tapos sana yung 4K selfie video recording maging stable na. Kasi kaya naman yun ng EIS eh. Medyo mag-zoom in lang tayo ng kaunti para at least stable, diba? So yun lang naman. Sana nakatulong tong video na to para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.